kaligtasan mo sa Alerto 24. Tumagilid ang isang closed van matapos makasalpukan ng isang taxi sa lungsod ng Quezon. 2 poste ng kuryente ang naputol dahil sa aksidente. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Sino mag-aakalang sa salpukan ito sa pagitan ng isang taxi at closed van? Ang mas malaking closed van pa ang dadaustos at tatagilid. Nakatumba na ng aming abutan sa bahagi ito ng Visayas Avenue, kanto ng Road 1. Ang closed van na ito na puno ng mga kargang kahon-kahong biskwit. Ang nakabanggaan nitong taxi, wasak naman ang likuran habang nagkalat sa kalsada ang nabasag nitong windshield. 2 poste pa sa lugar ang naputol. Kung nagkataon, mas malaking peligro raw ang nangyari pagkat di kalayuan sa naaksidenteng truck ay may bata na natutulog at walang kamuwang-muwang sa nangyaring aksidente. Ang 2 sangkot na driver nagturuan sa kung sino ang may kasalanan. Tumatakbo akong banayad. Tapos yung taxi po nasa kanan. Bigla po siya nag-U-turn. Di na po kinaya ng preno ko kasi mabigat karga ko. Iniwasan ko po siya, sir. Dito po siya tumama sa tagiliran ko. Kaya po, tumaob ako. Masyado po siya mabilis. Kasi bigla na lang siya sumulpot sa likuran ko, narinig ko, gumanon na lang siya. Tsaka nakakita ko yung salamin niya, gumanon-ganon siya. Yung ilaw niya. Mag-aalas 6 ng umaga nang maalis sa kalsada ang mga naaksidente sa sasakyan. Kapwa sumailalim ang 2 driver sa investigasyon para matukoy kung sino nga ba ang may kasalanan. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Matapos gamitan ng teknolohiya ng Hong Kong, mano-mano ngayong kinikilatis ng mga eksperto ng NBI ang mga basyo ng bala na nakuha sa katawan ng 8 biktima ng pangho-hostage. Ikukumpirma ang mga ito doon sa mga nanggaling sa mga baril ng pulis para malaman kung may tinatawag na friendly fire na nakapatay sa mga biktima. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kinuha ng NBI ang mga kinukumpa ng slug sa sinagawang test firing sa mahigit 100 baril na mga nag-operate na tauhan ng PNP sa hostage taking, pati na sa baril ng hostage taker. Gamit ang kanilang nag-iisa at antigong comparative microscope, maingat na kinikilatis ang bawat bala para matukoy kung merong exact match sa mga slug na nakuha mula sa mga biktima. Sa mamagitan kasi nito, malalaman kung tanging ang hostage taker lang ba o kung may mga miyembro rin ng PNP assault team na nakabaril sa 8 nasawing turista. Hanggang ngayon naman, tuloy ang pag-isiyasat para alamin ang distansya ng bumaril sa mga biktima. Kanina, dumating sa NBI ang ilang nakaduting tauhan ng Manila Doctors Hospital, PGH at Ospital ng Maynila kaugnay sa mga nawawalang damit ng mga nasawi sa pang-hostage. Base kasi sa sinagawang otopsiya ng PNP sa 5 sa 8 biktima, walang nakitang ebidensya sa mga katawan na malapitan ang mga pamaril. Kaya umaasa ang mga otoridad na posibleng ang mga suot na damit ng mga biktima ang makakasagot sa tanong ukol sa distansya ng pamaril. Ang problema, bagamat naibalik na raw sa mga kamag-anak ang ilan sa mga damit ng mga biktima, inamin din ng mga hospital personnel na posibleng may mga naitapon din silang ibang damit. Ayaw namang sabihin ng NBI kung saang ospital ito nangyari. Pipresent lang namin yung forensics, joint effort ng Hong Kong Police nito. Sunod na dumating ang mga tauhan ng Explosives and Ordnance Division ng Manila Police District. Kabilang sila sa mga unang pumasok sa Hong Tai bus para may salarawan ng kanilang inabutang posisyon ng mga biktima. Magugunitan ng Huwebes, iniulat ng NBI ang resulta ng kanilang blood sampling investigation kung saan lumabas na kinakitaan ng mga bahay ng dugo sa 5 upuan sa kaliwat kanang bahagi ng bus. 9 na floor sites din umano sa kanang bahagi ng bus ang nakitaan ng dugo, pati na sa 6 na floor sites sa kaliwang bahagi ng bus at sa hagdanan papasok ng bus. May dense blood pool din daw sa row 4 at 6 sa kanang bahagi ng bus. Ang pahayag ng MPD-EOD ay ihahambing sa findings ng ibang investigating units para malaman kung may friendly fire na tumama sa mga biktima. Tiwala ang NBI na makukuha na nila mula sa Hong Kong ang kinakailangan pa nilang mga dokumento para maidagdag sa kanilang isusubiting final report sa IIRC. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Wala raw balak o intensyon ng mga insulto doon sa liham ng Hong Kong kay Pangulong Nonoy Aquino. Kaugnay po yan nung madugo at trahedya na naganap doon po sa Meluneta sa Maynila, yung pag-hostage ng bus. Paglilinaw ng tagapagsalita ng Embahada ng China na si Ethan Sun Yi.
Layon lang daw ng liham na ipahiwatig ang kooperasyon sa investigasyon sa pango-hostage. Ibinunyag ni Presidente Aquino kung inyong matatandaan itong Huwebes na nakatanggap siya ng nakakainsultong liham mula sa Hong Kong. Ayaw namang patulan daw niya yan. Hindi naman po kinukumpirma na Malacanang kung ang sulat ay nanggaling sa Chief Executive ng Hong Kong na si Donald Chiang. Hiniling ni Ombudsman Merceditas Gutierrez sa Korte Suprema napigilan ang proseso ng impeachment sa Kamara laban sa kanya. Sa petisyon ni Gutierrez para sa isang temporary restraining order, sinabi niyang minadali ng House Justice Committee ang pagdedeklarang sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya. Binaliwala rin daw ang probinsyon sa konstitusyon na nagbabawal sa pagdinig ng mahigit sa isang impeachment complaint sa loob ng isang taon. Tumanggi namang magkomento si House Speaker Sonny Belmonte sa inihaing petisyon ni Gutierrez. Mga kapuso, parami na po ng parami ang mga nahuhumaling sa tinatawag na dog grooming o yung pagpapaganda sa mga aso. Ang ilan nga sumabak pa sa kauna-una ang tagisan ng dog grooming sa ating bansa. At yan ang tinutukan ni Lea Alvis. Ang pagiging banidoso, hindi lang pala sa tao, kundi maging sa mga alagang aso. Si Rowena, laging may dalang gunting at suklay. Para sa aso, isa kasi siyang professional dog groomer. Mahirap. Sa mahirap. Pag tinignan mo, madali lang. Kasi nandun na yung malikot ang aso. Tapos syempre hindi mo sila pwedeng saktan. At sa araw na ito, continental cut ang estilo ng gupit na kanyang gagawin sa alagang poodle na si Angel. Karaniwang mahigit 1 oras at kalahati ang paglilinis at paggupit sa aso. Depende pa raw sa estilo na gusto ng mga kliyente. Sa katunayan, may tagisan na para sa pagandahan at papugihan ng mga alagang aso. Ginanap dito sa Pilipinas ang kauna-unahang dog grooming competition na sinalihan ng 7 kalahok mula sa iba't ibang dog grooming salon sa Metro Manila. The aim of this competition is to promote yung wellness at grooming ng mga pets natin. Kasi ngayon, dumadami na yung may pets. But the sad thing is, ang daming hindi nagkakaroon ng time for grooming. 1 oras ang ibinigay ng organizers para ayusan ang kanilang mga pambatong poodle, Sheltie, Bichon at Pomeranian dogs. Kanya-kanyang estilo ng gupit at ayos ang ipinakita ng bawat kalahok. Siyempre, bawal masaktan ng mga aso habang inaayusan. Matapos ang 1 oras, umikot na ang mga hurado. The first ever Vanity Fair Groomer of the Year goes to Tyra Pink. Halos di raw makapaniwala ang mga dog groomers na sina Arnel at Michelle sa kanilang nakuhang karangalan. Masaya kasi kami ang napili. First time. Ang kasiyahan daw na hatid ng tinaguri ang man's best friend, mas mapapakinabangan lalo na kung higit na pagtutuunan ng pansin ang kalusugan ng mga naturang alaga. Lea Alvis, Nakatutok, 24 oras. Isang bahay ang nasunog sa San Juan. Sa Masbate naman, may buhawing namataan sa dagat. Yan at iba pang nakalap ng ating news scoopers sa pagtutok ni Josh Villanueva. Bigla raw umatras ang tubig sa dagat ng Aroroy, Masbate nitong Sabado. Yun pala, may nabuo ng buhawi o water sprout na tila humihigop sa tubig. Kapansin-pansin din ang makapal at maitim na ulap sa paligid nito. Nakunan niya ni news scooper Stephen Maluba. Isang bahay naman ang nasunog sa San Juan kagabi. Hinihinalang problema sa kuryente ang sanhi ng sunog. Ipinadala yan ni news scooper Mon Makutay. Bilang kampanya naman laban sa dengue, nagtulong-tulong sa paglilinis sa mga estudyante at kawani ng isang eskwelahan at mga opisyal ng isang barangay sa Calamba, Laguna. Ipinadala yan ni news scooper Grace Ilas. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahahalagang balita. Mag-log-on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text at MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Tandaan ninyo mga kapuso, basta't may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. Susunod! Pangangalaga kay Baby George, pwedeng mawala sa Pilipinas. Ilang reporter ng GMA News tumulong sa paglilinis sa ilalim ng karagatan. Bagong telepantasya ng GMA na Grazilda mapapanood na simula ngayong gabi.
Richard Gutierrez may inamin tungkol sa kanila ng survivor castaway na si Solen Husaf. Mapapanood natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.